Kinabukasan, eksaktong alas 9 ng umaga, nasa loob na ako ng Super Nick Studios at pinaupo ako ng receptionist at tatawagin na lamang daw ako. Parang ganito lang yung nangyari kahapon na. Since ako isang hamak lang na aplikante, ano bang magagawa ko kundi maghintay? Sinunod ko ang sinabi ng receptionist. Umupo ako at matyaga ako naghintay hanggang sa inabutan na naman ako ng tanghalian. Binigyan naman ako ng food stop. Thanks for that. Hanggang sa natapos na naman ang lunch break at bumalik na naman ako sa pwesto ko at matyaga na naman akong naghintay. Makakatapos yata ako ng isang series, hindi pa rin ako tinatawag. Sa isip-isip ko talagang pinapahirapan niya ako dahil kung tutuusin wala namang ibang aplikante kung hindi ako lang. And then, uwian na naman and guess what happened? Nathan canceled on me again. This is stupid. Why is he doing this? Okay, Scarlett, kailangan pa bang itanong yan? You broke his heart, malamang. Ako na rin ang sumagot ng katanungan ko. Pinapabalik na naman ako bukas kahit inis na inis ako. Nagawa ko pa rin ngumiti bago ko umalis. Kinabukasan, dating gawin na naman. Matyaga na naman akong umupo at naghintay. Pinagpatuloy ko lang ang panonood ko ng series sa aking cellphone para di ako masyadong mainip hanggang sa inabutan na naman ako ng lunchtime, afternoon break time at uwian na naman. If he wants to prove a point na gets ko na, malinaw naman na gumaganti siya eh. Ginughost niya ang interview na to katulad ng ginawa ko sa kanya. 3 days nang nasasayang ko dahil sa pesting fan interview na laging nare-reschedule eh. Agad kong tinawagan sa Debbie pagka-uwi ko to inform her kung anong sitwasyon. I can't do this. Agad kong sabi pagkasagot niya ng tawag. You have to. Ang sagot naman sa akin ni Debbie. Is it illegal if I ask someone to do this job instead of me? Ang tanong ko kay Debbie because I am losing my mind here and yes, willing akong mabawasan ang savings ko. I will use my own money to pay other agents to do this mission instead of me to keep my sanity. Tumawa naman na nakakaloko ang kausap ko sa kabilang linya. Tapos biglang nawala at seryoso siyang nagsalita. Whether you like it or not, you will do this and stop wasting my time. At binabaan niya ako ng tawag like, what the heck? Is she for real? Paano ko magagawang trabaho ko kung umpisa pa lang pahirapan na ako sa pagpasok sa kumpanya ng ex-boyfriend ko? Palakad-lakad ako ngayon dito sa may sala ko. Kailangan kong makaisip ng paraan. Malamang same scenario na naman ang mangyayari bukas at magiging 4 days kong parang tangang naghihintay sa wala. Naghihintay sa wala? Hindi ko alam pero parang may tumusok sa dibdib ko na ma-realize ko kung ano ang nangyayari. Tama talagang hinala ko eh. Kung anong ginawa ko sa kanya noon, binabalik niya sa akin. I'm sure, sobrang nasaktan ko siya, kaya niya ginagawang lahat ng to and I deserved it. Wala akong karapatang mainis, magalit at magreklamo, but I need to do this mission. I know him. He plays fair. Pwedeng pasok nga ang qualification ko sa company niya, pero he doesn't want me to work there because of our past. Kung ako lang masusunod, ayoko naman talagang gawin ang bagay na to, pero kailangan and I need to make a strategy. Tiningnan ko ang oras at mag-aalas 8 na ng gabi. I think it's time for a stroll. Ayaw niya akong harapin sa office, then pupuntahan ko siya sa bagong hangout place nilang magbabarkada. Nandito ako sa isang bar. Umupo sa isang table na medyo tago, pero nakahagip ng mata ko ang kabuuan ng bar. Mga 30 minutes na siguro akong nandito, pero wala akong namataan na Nathan. It is already 9:30 p.m. Nang biglang nahagip ng mga mata ko ang isa sa mga kaibigan ni Nathan na kilalang kilala ko, at nakita niya din ako at palapit na siya dito ngayon sa table ko. Wow, kamusta na? Ang nakangiting bati sa akin ni Steven. Okay naman. Ang nakangiti ko ring sagot sa kanya. Can I join you? Ang paalam niya. Of course. Ang sagot ko naman at umupo na siya paharap sa akin. Okay, this is good. We're connecting with his friends, baka sakaling makahelp sa akin para magkaharap kaming muli ni Nathan at ang alam ko pa, empleyado rin siya ng Super Nick Studio so it's a win-win. Okay, Scarlett, let's cut to the chase. Kung inaakala mong maloloko mo o mauuto mo pa ang kaibigan ko, nagkakamali ka. Ang lakas naman ng apog mong mag-apply ng trabaho sa kumpanya. Wala ka bang kahihiyan or delikadesa? Maybe not. Sa mga sinabi niya, mukhang siya pa atang magsusulsol kay Nathan na wag akong tatanggapin.
Di ko in-expect na magiging rude siya sa akin. I swear, nagpipigil ako ngayon at gustong gusto ko nang gamitin sa kanya ang tranquilizer dart na nakatago sa bulsa ng suot kong leather jacket ngayon. Pero syempre, hindi ko gagawin yon. Listen to me, Steve. Trying to calm him down. Don't call me Steve, hindi tayo close. Ang pabalang na sagot niya. Sungit naman ang lalaking to. Daig pang babaeng may period. Okay, Steven, ayaw mo ng paligoy-ligoy, di ba? Nag-apply ako sa kumpanya because of the salary. I need a job that pays me well and straight to the point kong sabi sa kanya. Gusto ko sanang mag-speech about career growth, etc. Pero wag na, since ayaw niya ng paligoy-ligoy. At least mas kapani-paniwala kung perang basihan ko kung bakit ko kinapalan ng mukha sa pag-apply ng trabaho. Kung tutuusin, may point naman talagang sinabi ni Steven. Wala talaga akong delikadesa para gawin ang bagay na to. Imagine, I hurt Nathan, tapos maglalakas loob akong mag-apply sa kumpanya niya? Tinapunan niya ako ng matalim na tingin like parang gusto ko nang bunutin ng isang eyeballs niya sa mga oras na to. Di naman ako nag-iwas ang tingin sa kanya. Kung sa tingin niya masisindak niya ako sa tingin niya, tatawanan ko lang siya hanggang sa muli siyang nagsalita. Siguraduhin mo lang, because Nathan almost went crazy because of you. At umalis na to sa harapan ko. Yeah, whatever. Buti naman at umalis na siya. May nabaliw bang nagkakapagpatay ng successful business? Siguro na hurt, pero nabaliw, masyado namang exaggerated. Upang mabawasan ang inis ko kay Steven, nag-decide ako na magstay to relax para pagdating ng bahay, diretso tulog na ako. Lumapit ako ng pwesto. Tumayo at naglakad papunta sa may bar counter. Scotch please, sabi ko pagkaupo sa stool bar. Neat or rock? Ang tanong sa akin ng lalaking bartender. Neat, sagot ko naman. Agad inasikaso ng bartender ang order ko at ilang saglit pa nasa harapan ko na ang baso na may lamang alak. Akmang dadamputin ko ng baso pero may isang kamay na kumuha nito at inunahan na ako. Nilingon ko kung sinong walang modong ng agaw ng drinks ko and I almost dropped my jaw when I saw him. You should not drink. May interview ka pa bukas? At ininom niya ang baso ko na may lamang alak. Hindi ako makapaniwala na sa isang iglap, nandito na sa tabi ko ang lalaking pinaghintay lang naman ako ng 3 araw. Nakakapagtaka lang na bigla na lang siyang sumulpot nang di ko namamalayan. Sure ako na iniskan ko ang kabuuan ng bar at di ko siya nakita pero mahalaga pa ba yun? Ang palaisipan sa akin ngayon kung anong ginagawa niya. Hawak na pa rin ang baso ng alak na supposed to be my drinks. Ano kayang tumatakbo sa isipan niya? Ang sabi niya hindi ako dapat uminom dahil may interview pa daw ako bukas? Interview na 3 beses na nireschedule. Iniisip ko nga baka bukas maghintay na naman ako sa wala. Lumingon pa siya sa akin at ginisihan ako na para bang nang aasar. Is he playing games with me? Kahit ganun ang ginawa niya, hindi naman ako naaasar because Nathan is super hot right now. Lalo siyang gumugwapo at parang mas lumaki at lumakas ang tindig niya ngayon. Sa kabila ng pagiging busy niya sa pagpamayaman, he managed to stay physically fit and healthy. Since ginisihan niya ako, nginitian ko naman siya. He wants to play, I can play. Kinuha kong baso ng alak mula sa kamay niya at ginitian ko rin siya. Paano mo naman nalaman na may interview ako? Bakit? Interviewer ka ba? Ang sabi ko na tila hindi kami magkakilala at ako naman ang uminom sa basong ininuman na niya. Bakit ba ako nag-order ng drinks na to? Natameme siya sa sinabi ko. Tiningnan niya lang ako hanggang sa napansin ko kung saan nakatingin ang mga mata niya. Binasahan niya ang kanyang ibabang labi habang nakatitig sa labi ko. Konti pa lang naiinom ko pero mukhang tinamaan na ako. Biglang nag-init ang pakiramdam ko. It's been a long time since the last time na ginawa namin ang bagay na yun. Wala naman akong oras para makapag-jowa. Yung 3 months lang nakasama ko siya, doon lang ako nagka-time. Pero di naman naging maganda ang ending namin. Wala. Hinulaan ko lang and tama ka rin sa hula mo. Nag-i-interview nga ako and I have done a lot of interviews. Ang sabi niya sa mapang-akit na boses at inagaw niyang muli ang baso ng alak na hawak ko at siya naman ang uminom. Oh God, is he seducing me? Dahil kung oo, tagumpay siya. Dahil I'm dripping wet right now. Pretending like we don't know each other is a huge turn on. Muli ko naman inagaw sa kanya ang drinks bago ko nagsalita. Really? Can you help me about my problem? It seems pinapahirapan ako ng interviewer ko. Nakailang reschedule na siya at para bang ayaw niya akong harapin?
Sabay simsim ko ng alak. Inagaw naman niyang muli ang baso ng alak sa akin bago siya muling nagsalita. Baka naman may ginawa ka. Personal ka bang kilala na mag-i-interview sa'yo? At inubos niya na ng tuluyan ng laman ng baso at nilapag ito. At nag-order pa siya na isa sa bartender at isa lang talagang in-order niya. Mukhang maghahati na naman kami sa isang baso Inantay ko munang maserve ang drinks and this time, ako naman ang nauna sa pagdampot ng basong may alak at agad sumimsim bago ko nagsalita. Yes, personal nga kami magkakilala. Let's just say too personal, pero that's all in the past. May kasalanan ako? Sure, di ko itatanggi. Willing akong humingi ng sorry at bahala siya kung patatawarin niya ako o hindi dahil nag-apply ako para mag-work, hindi para ibalik ang nakaraan. Ang seryoso kong sabi. Parang mali ang mga binitawan kong salita dahil nag-iba ang aura ng mukha niya. The playfulness in his face was gone. Naging seryoso, madilim at madiin ang paninitig na ginagawa niya sa akin. Di ako basta-basta natatakot, pero bakit sa ipinupukol niyang tingin sa akin, tila ba apektado ako? Inagaw naman niya sa akin ang baso at siya naman ang sumimsim. Bakit parang I have a feeling na hindi sincere ang paghingi mo ng tawad? It seems na magsasorry ka lang because you needed a job. Ang seryoso din niyang sabi. Bakit pakiwari ko simula ng interview namin? Idinaraan lang namin sa gantong senaryo pero tila nagiging seryoso ng usapan. Kailangan ko siyang masagot ng ayos kung ito na nga bang simula. Paano mo naman nasabi na hindi ako sincere? Napaka-judgmental mo naman. Lahat ng tao nagkakamali. Kaya ako sinabing bahala na siya kung mapapatawad niya ako o hindi. Kasi alam kong mabigat yung kasalanang nagawa ko. Alangan namang ipagpilitan ko na patawarin niya ako, di ba? Ayoko mag-expect ng kahit ano. At isa pa, tama bang pag-usapan namin ng personal naming issue kung ang pinunta ko doon ay about sa work? At pangalawa, kahit gustuin kong mag-sorry sa kanya, hindi ko rin magagawa dahil lagi naman niyang pinopostpone ang pag-meet namin. I mean, the interview. Ang napakahaba kong paliwanag na di ko na rin alam paano ko naisip, basta inimik ko na lamang. Akbang kukunin ko na sa kanyang baso pero inilayo niya yon kahit hindi ko nakuha at gumisi siya sa akin. Okay, balik na naman siya sa pang-aakit tuks niya. Inawakan niya ang chin ko at iniangat at pagkatapos siya naglapit ng baso sa labi ko. Siya ang nagpainom sa akin like, damn, that was so hot. It feels so hot. After niyang mailayo ang alak sa labi ko, pinunasan niya pa ang gilid nito gamit ang kanyang thumb habang nakatitig sa mga labi ko. Lalong nag-init ang katawan ko sa ginawa niya. Kung gusto niya akong halikan, please lang. Gawin na niya ngayon dahil kung hindi, ako na ang susugod sa kanya. After 3 years, ngayon lang ako ulit nakaramdam ng ganito. I feel excited and aroused. I can feel my heart beating at tilang puso kong pumipintig pati na rin ang sa ibaba. Akala ko nalimutan ko na siya pero hindi pa rin pala. Lalo pat alam ko kung paano siyang trumabaho sa kama. Nag-flashback sa isipan ko lahat ng intimate moments namin dalawa. Siya naman ang uminom sa baso at inubos na naman niya ang laman nito. That's nice, pero parang may kulang pa. You know, kung papayag ka, we can go to your place at bibigyan kita ng tips para masigurong papatawarin ka niya. What I mean is, makapasa ka sa interview. His voice is so deep at talagang inaakit ako. At hindi lang yon because he also gave me that look. And alam ko ang tingin na yon dahil nangyari na to noon. Yung tingin na para bang sinasabi na, I will give you pleasure. It seems like everything is happening all over again. Tumayo na ako at naglabas ng pera mula sa wallet ko at nilapag ang bayad. Inawakan ko ng kamay niya at naglakad na kami palabas sa bar. Pumayag akong pumunta sa place ko. Wala nagsalita sa amin habang nasa loob kami ng taxi hanggang makarating kami sa apartment building na tinutuluyan ko. Kahit sa pagpasok sa building at pag-akit ng hagdanan, wala pa rin kaming imikan. Hanggang sa nasa tapat na kami ng unit ko at isinusuksok ko ang susi sa doorknob. Nang mabuksan ko ang pinto, doon na lamang ko nakapagsalita. Nilahad ko ang kamay patungo sa loob. Sinabihan ko siya ng, welcome! Pinauna ko na siyang pumasok sa loob bago ko sumunod sa likuran niya at sinara ko ang pintuan. Napansin ko namang inikot niya ang kanyang paningin sa kabuuan ng apartment ko. Nice! Mukhang mas maganda to kaysa sa dati, ang komento niya. Okay, that's weird. Akala ko ba naglalaro kami ng We Don't Know Each Other game?
Dahil sa sinabi niya mukhang tapos na ang kunwa-kunwarian. Naupo na siya sa sofa, kahit di ko pa siya inaanyayahang maupo doon. Bakit ba ako nagrereklamo? Kung di naman siya umupo ay ganoon din naman, papaupuin ko rin naman siya. Ayos na rin na maupo na siya, at least hindi na ako nag-aksaya ng laway. Pumunta ako sa may ref para maghanap ng maiinom dahil nauuhaw na ako, although alam ko naman na hindi drinks ang kailangan ko. Sakto naman may 2 beer and can akong stock dito sa loob ng ref ko. Kinuha ko ang mga yon at naglakad ako palapit sa kanya at inabot ang isa. Umupo ako sa single couch habang siya naman nakaupo sa pangdalawahan na sofa. Binuksan niya ang beer niya at ganoon din naman ako. At namayani na naman ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. We're like 2 people na tahimik na parang naglalaro ng chess game at iniisip maigi anong magiging next move. Naisipan ko kunin ang remote ng TV at i-on yon para naman at least magkaroon ng background music kahit di naman kami nanonood talaga. Pero pagbukas ko ng TV, gusto ko nilang maglaho ng parang bula sa kahihiyan. Pero hindi ko malaman kung paano nangyari, bakit ganun agad ang nabungaran namin. Scene yon sa pinapanood kong series at sa dinami-rami na eksena na po pwedeng mabungaran, yung intimate scene pa talaga. At ang lakas pa ng volume ng TV, kaya rinig na rinig niyang pagdaing ng babae at lalaki na ginagawa ang bagay na yon na makikita sa screen. Nagmamadali akong pindutin ang red button sa remote para mamatay ang TV. Pinatong ko sa coffee table ang remote na parang walang nangyari. So, you're watching that? Sabi niya habang nakangisi at tila ba nangaasar. Great. So ito talagang pag-uusapan namin? Wala lang yun. Scene lang yun sa series na pinapanood ko. Ang casual na sagot ko sabay simsim ng beer. Tumayo siya habang hawak pa rin ang lata ng beer. Tila nilibot niya ang kabuuan ng apartment ko. Nagpunta siya sa may kitchen area. Binuksan ang pintuan ng banyo. Saglit sinilip ang loob tapos muli niyang sinara ang pinto hanggang sa nasa pintuan na siya ng kwarto ko. Pinabayaan ko lang siyang gawin lahat ng yon habang ako'y nakaupo pa rin dahil kita ko naman ang lahat. So, you live alone? Ang tanong niya. At tumango naman ako. What happened to your roommate? Ang muling tanong niya habang nakatayo pa rin sa tapat ng pintuan na nakabukas kung saan tanaw ang loob ng kwarto ko. Tumayo ako habang hawak ko pa rin ang beer and can at lumapit ako sa kanya. Sa mga itinatanong niya, confirm, talaga, natapos na ang pagkukunwari naming dalawa na hindi kami magkakilala. And I need to make a move para hindi niya na mag-go sa interview bukas or pwedeng i-manipulate ko siya na ngayon na namin gawin ang interview. Bago ko sagutin ang tanong mo, gusto ko lang i-confirm kung ito na ba yung interview. Sabay simsim ko ng beer. Sumili na naman ang ngisi sa labi niya. Malinaw na nakikipaglaro talaga siya. Umarap siya sa akin at pagkatapos, tumungga siya ng beer and then he crushed the can after niya maubos ang laman nun. Wow, ang strong lang ha? Ininom at inubos ko rin ang natitirang beer ko at pagkatapos, ginaya ko rin ang ginawa niya. I also crushed the can at pagkatapos ginitian ko siya habang kinuha ko sa kamay niya ang napipinglatan ng beer dahil isasabay ko sa pagtapon sa basurahan. Nakatalikod na ako at ready na akong humakbang nang bigla niya akong niyakap mula sa aking likuran. Magkadikit na magkadikit ang aming mga katawan. Napakagatlabi ako at lalo nagiinit ang pakiramdam ko. Lalo pa na naramdaman ko ang hininga niya sa bandang tenga ko. Pwede naman pero gusto ko doon kita sa kama interviewin. He sensually whispered in my ear. Dahil sa ibinulong niya tila libo-libong voltahe ng kuryente ang dumalig sa katawan ko at di ko na napigilan pa ang init ng katawan ko. Binitawan ko ang 2 lata ng beer sa sahig. Humarap ako sa kanya at agad naglapat ang aming mga labi. Parehong nag-aalab ang aming mga halikan. Marahas, mabilis. Di ko na alam kung gaano katagal. Walang tumitigil sa aming dalawa. Walang nagpapatalo. Tila ba walang kapaguran ng aming mga labi sa paghalik sa bawat isa. Hanggang sa kusang naghiwalay ang aming mga labi, pero hindi dahil sa pagod na, kundi bigyang daan ang pag-alis ng aming mga kasuotan. Kanya-kanya kaming hubad ng aming mga damit habang magkaharap and out of nowhere, he asked me a question. Married or single? Single. Ang mabilis kong sagot habang napapailing. So talagang i-interviewin niya ako habang gagawin namin ang bagay na to? Mas mabilis siyang nakapaghubad sa akin and gosh, napakagatlabi ako sa nakikita na makasalanan kong eyes. Eyes on me, I'm interviewing you.
Ang dinig kong sabi niya kahit napangat ako ng tingin sa mukha niya at mabilis niyang nahawakan ng bato ko para mapalapit ang mukha ko sa mukha niya at marahas na naman kami naghalikan. Di pa ako tapos maghubad pero agad niya na akong binuhat at dinala niya ako sa loob ng aking kwarto. Naramdaman ko na lang ang malambot na kutsyon sa aking likuran dahil naihiga na pala niya ako. Habang magkalapat pa rin ang aming mga labi at saka siya umibabaw sa akin. Iniwan niya ang labi ko at umakyat ang halik niya paakyat sa palibot ng mukha ko hanggang sa magtapat ang labi niya sa may tenga ko. In the past 3 years, do you sleep with other people? Ang sensual na bulong niya and then bumaba ang halik niya sa may leeg ko. Tama bang pagkakadinig ko? Yun talaga ang tanong niya? Anong klaseng tanong yan? Kung di lang nagiinit ang katawan ko sa oras na to, malamang pinalayas ko na siya dito. Masyado naman atang personal ang tanong mo. Ganyan ba talagang dapat itanong? How about job skills? Ang pautal-utal na sagot ko sa kanya. Napatigil siya sa ginagawa. Tinignan ng seryoso ang mukha ko. Well, ibang klaseng interview to, Mr. Rodriguez. Kakaiba sa lahat. At dapat matuwa ka dahil sa'yo ko lang ginawa to. San ka makakakita na ang interviewer pumunta pa sa bahay ng interviewee? And I don't care about your job skills dahil nakatrabaho na kita noon. Ako pa nga nagturo sa'yo, hindi ba? And don't ever ask me a question until I let you. Ako lang ang may karapatang magtanong dito. At kung anong itatanong ko sa'yo, yun sana ang sasagutin mo. Supposed to be dapat magalit ako sa mga pinagsasabi niya, but here I am, dripping wet. I swear, kung uutusan niya akong luhuran ko siya now, susunod ako. At isa pa, tama siya. Saan ka makakakita ng interviewer na binababa ang underwear ng taong ini-interview niya? Nang mahubad niya ang suot ko, muli siyang umibabaw sa akin at pinagdikit niya ang aming mga noo. So, what's your answer? Ang muling tanong niya habang nakatingin siya ng seryoso sa mga mata ko. Okay, fine. E di siyang masusunod at sasagutin kong tanong niya. I don't sleep with anyone. You're the last person I slept with. Ang seryoso ko ring sagot sa kanya and I swear, hindi ako nagsisinungaling dahil wala naman talaga at siya naman talaga ang huling lalaki. Pagkatapos kong sagutin ang tanong niya, tumitig siya sa mukha ko. Matagal. Halos pareho kong narinig ang mabilis na tibok ng aming mga puso. Nanatili siyang nakatitig sa akin. Palipat-lipat ang tingin niya sa mga mata at labi ko at tinapdos niya pa ang pisngi ko. Ano kayang iniisip niya sa mga oras na to? Naniniwala kaya siya sa akin? Kung hindi, naiintindihan ko dahil deserve ko naman. Hindi lang ako makapaniwala na sa isang iglap, nandito na siya ngayon. Kasama ko at nakaibabaw pa sa akin. Ilang saglit pa muli niyang nilapat ang labi niya sa labi ko at mapusok na naman kaming naghalikan hanggang sa iwan niya ng labi ko at maibulong siya sa akin. Let's find out. Anong ibig niyang sabihin? Habang iniisip ko ng ibig sabihin ng binulong niya, hindi ko naman napaghandaan ang sumunod na nangyari. Napasigaw at halos maiyak lang naman ako sa sakit dahil walang pag-iingat niya akong inangkin.